Umamin si Jericho Cruz na meron siyang inspirasyon sa kasalukuyan kung bakit ganun katindi ang ipinapakita niya sa Best of 7 series. Sinabi rin niya nakitang ginagawa ng Magnolia kay Boatwright dahilan para kumamada siya sa labas. Si Tyler Bay, inaming pinagbayaran nila ang hindi pagseryoso kay Jericho Cruz. At si Junmar Fajardo, sinasabing magpapahinga at hindi magpa-practice para paghandaan ang Game 7. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Walang duda na pinakikinabangan ng maayos ni Coach George Gallant si Jericho Cruz sa nakaraang bakbakan versus Magnolia sa Game 5. Kumamada siya ng 8-3 dahilan para magtala siya ng 30 points kasama ang 8 rebounds, 4 na assists at 4 na steals para maitakas ang 108-98 at agawin ng Manibela patungo sa kampyonato. Subalit sa kanyang magandang ipinakita, lumalabas na meron siyang inspirasyon. Tanong, sino nga bang sa tingin niya ay inspirasyon niya sa kasalukuyan at sa bakbakan? Tutukan natin si Jericho Cruz sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Para sa akin, syempre gusto kong magpakita kasi si Coach Yeng ang isa sa mga nagbigay ng pangalan sa akin dito sa PBA. Without Coach Yeng, I won't be able to make it talaga. Kung pwede kong i-dedicate yung laro ko na yun kay Coach Yeng, i-dedicate ko sa kanya yun. Ayun na, si Coach Yeng Giao, ang unang coach na nagtiwala at humawak po sa kanya ang nagbibigay ng inspirasyon ngayon kay Jericho Cruz. Ibig sabihin, lumilingon lang po siya at nagbibigay pugay sa kanyang dating coach. Maganda actually yung attitude, no? Kasi hindi niya tinatalikuran ng ganun-ganun lang ang dati niyang mentor. At maganda rin po yung resulta. Nagpapakita po talaga siya ng maayos sa bawat bakbakan nila ng Magnolia. Hindi kasi biro yung 8-3-14 na ibinato niya, di ba? At hindi lang po yun. Maganda rin yung stats niya sa ibang departamento. Yung rebound, assist, steals, hindi niya pinalalagpas yun. Ganun po siya ka-inspirado sa court sa kasalukuyan. Sa Game 3 at 4 ng finals, tila na check ng Magnolia ang opensa ni Benny Boatwright nang depensahan siya ni Tyler Bay. Dahilan para talunin ang SMB sa magkasunod na bakbakan. Mga eksena na tila tumatak sa isipan ni Jericho Cruz, kaya tila nakabuo siya ng isang desisyon sa Game 5 kung saan sila nagwagi. Mula mismo kay Jericho Cruz, ano nga bang nakita niya sa magkasunod nilang talo versus Magnolia at ano ang kinailangan niyang gawin para maitakas ang panalo? Tutukan natin si Jericho Cruz sa report ni Homer Sison sa Spin. Tira sa labas ang ibinibigay nila sa amin Dinodouble at triple team nila si Benny Boatwright. Alam kong kailangan kong ikamada mga tira ko para lumuwag ang Magnolia sa kanya. Nagpapasalamat lang ako na nakita ako ng mga kasama ko. So yun ang naging strategy po nila. And luckily, pumutok talaga siya kasi kung hindi, medyo mahihirapan po sila doon. Matindi na po ang depensang inilatag ng Magnolia kay Boatwright. Kaya sa tingin natin, kung hindi sila pumutok sa tres, kakailanganin po nila ng ibang strategy para lagpasan ang nakalatag na depensa ng mga manok sa kanila. Actually, hindi lang si Jericho kumamada ng maayos sa Game 5. Maging si Simon Enciso kasi andun din po siya. Malaki din ang ambag po niya sa panalo. Nagtala po siya dyan ng 15 points bukod kay Junmar na merong 18 at Boatwright na merong 21. Kasama na rin po dyan ang ibang locals na hindi nagpatinag sa Magnolia. Ang ginawang pananalasa ni Jericho Cruz ay hindi nakaligtas sa import ng Magnolia na si Tyler Bay. Sa interview sa kanya ng media, lumabas ang pangalan ni Jericho Cruz sabay pagbubunyag sa naging pagkukulang ng kanyang kupunang Magnolia dahilan para matakasan sila ng SMB ni Coach George Gallant. Ano nga ba ang naging pahayag ni Tyler Bay tungkol kay Jericho Cruz at ang nakita niyang dahilan kaya nakawala agad ang SMB at kalaunan ay kanilang pinagbayaran. Tutukan natin si Tyler Bay sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Pakiramdam ko kasi hindi kami nakapag-adjust ng mabilis Nakawala si Cruz. Meron siyang 8 para sa 14, pero alam kong maganda yung laro niya. Ginawa niya ang dapat niyang gawin. Pakiramdam ko hindi kami mabilis na nakapag-adjust talaga. Pinabayaan lang namin siya at yun na naging problema namin. Tulad ng sinabi ko, hindi namin siya nirespeto at pinagbayaran namin yun. Si Cruz talaga problema ng Magnolia ni Coach Chito actually, no? Mula mismo kay Tyler Bay po yan, Pinagbayaran po nila yung hindi pagrespeto sa kakayahan ni Jericho Cruz. Actually, masakit po yan sa party po nila kasi ando na po sila. Ando na sila kay Boatwright. Check na nila si Boatwright. Pero kalaunan, pumutok si Jericho na dapat bibigyan pansin nila or dapat mag-a-adjust sila ng
ng mabilis. Pero base sa pahayag ni Tyler Bay, hindi sila kaagad nakagawa ng mabilisang adjustment dahilan para patuloy na manalasa si Jericho Cruz kasama si Simon Enciso dito sa 3-point area. Ramdam mo talaga yung panghihinayang kay Tyler Bay. Parang sinasabi po niya na kung sana nabigyan kaagad natin ng pansin si Jericho or nakapag-adjust tayo kaagad, hindi sana natin to pinagbayaran or hindi sana tayo natalo sa Game 5. Parang ganun ang dating, di ba? Bunga na naging resulta sa Game 5 kung saan sila pinaluhod ng SMB, tila gustong balikan ngayon ni Tyler Bay ang naging strategy nila nang padapain ng Magnolia ang SMB sa Game 3 at 4 ng Best of 7 Series para makapagtala muli sila ng panalo. Mula kay Tyler Bay, ano ang dapat nilang gawin pagpasok ng Game 6 versus SMB? Sa kanyang pananaw, kaya ba talaga nilang gawin ulit na talunin ang San Miguel Beer? Tutukan natin si Tyler Bay sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. We just have to come out. Gawin ang ginawa namin sa huling 2 laro bago ang isang ito. Maganda kasi pakiramdam ko sa conference na to eh. Ibig ko sabihin, mula tayo sa 0-2, kaya natin ulit. Pwede tayong manalo ng 2 pang laro. Bakit hindi? Maayos ang team namin. Obviously, bagsak kami ng isang laro at kailangan pa nila ng isa. Pero naniniwala ako sa team na to, naniniwala ako sa coaching staff at naniniwala ako sa sarili ko kaya medyo komportable kami. Yung mentality na pinapakita ni Tyler Bay, maayos po yun. Parang sinasabi niya na hindi kami susuko at hindi kailangan sumuko kagad kasi meron pang laban eh. Hindi pa tapos ang bakbakan. Kailangan pa nila ng isang panalo para tanghalin silang kampyon. Ang SMB po yan. Okay yung mentality niya. And siguro dahil natalo sila sa Game 5, may mga adjustment na si Coach Chito na gagawin po dyan. At sa adjustment po na yon, nakatitiyak tayo na kasama na doon si Jericho Cruz, yung kanyang mga bira sa 3-point area. Tsak po tayo, tatauhan na po yan eh. Hindi na basta-basta pababayaan ng Magnolia yan. Pero syempre, may contra-adjustment din na gagawin dyan si Coach George Galliant. Hindi siya basta-basta magpapasindak sa Magnolia. And of course, alam niya na magiging target ng depensa ng Magnolia ngayon si Jericho Cruz. Kaya magiging mahigpit ang bakbakan po na yan. Bukod sa pagkamada ni Jericho Cruz, Benny Boatwright at iba pang local players ng SMB, nagpapasakit din ang ulo ni Coach Chito Victolero at ng buong kupunan ng Magnolia ang pagkamada ng nag-iisang 7-time PBA MVP na si Junmar Fajardo. Sa ngayon, ano ang lagay ng kalusugan ni Junmar? Tuloy ba siya sa practice para paghandaan ng Game 6 at tuluyang pulbusin ang mga manok? Tutukan natin si Richard D. sa kanyang report sa The Manila Times. Sinabi ng physiotherapist ng San Miguel team na si Edward Bacason na si Junmar Fajardo ay kailangan lamang na magpahinga muna sa pagsasanay sa susunod na 2 araw at ipatherapy ang kanyang left calf para masiguro na nakahanda siya sa Miyerkules. Ang tindi ni Junmar may iniindang pananakit po yan pero nagtatrabaho pa rin. Very professional yung tao at isa sa mga nagpapasakit talaga ng ulo ng koponan ng Magnolia. So ngayon, hindi na muna magpa-practice para ipahinga ang kanyang left calf. Sabay ipa-therapy para mas pakinabangan sa Miyerkules sa muli po nilang pagkikita ng Magnolia. Actually, bukas po yan. Sa tanong kung merong effect yung wala siyang practice bago ang Game 6, sa tingin natin kahit paano meron po yan. Pero alam naman natin na hindi basta-basta ang isang Junmar Fajardo. Kahit walang practice yan, tsaka kamada pa rin yan kahit paano. Pakikinabangan pa rin yan sa susunod na laban. Kaya dapat maghanda ng matindi ang Magnolia kung gusto nilang humaba pa ang serye ng Best of 7. So guys, maraming salamat.